Dili ka makaingon nga, maaari ba mong tuglawas si Manong Buyet ni kalit mo to siya hugno. Hubin pa man siya kaayo, man siya kabutog kanang 60, o man siya kabot senior citizen, no? Tungod kay nakatalana na niya ato ang pagtao na to, nakatalana na pod nang kita mamatay. Kaso lang wala kita nasayod. Amen. Una nga kami bilang pamilya o mga suod di manong, mga higala, mga kaparentihan na mo, kita tanan masyak, no? No, unsay sakit ni Buyet, unsay sakit ni Kuan, daghan ni chat sa kuha. Sa pag-post nako nga namatay ang si Manong, daghan ni chat, matinga, no? Murag maano ba nga, mayroon man tuglawas si Manong god. Story-storya pa ganito, na makalitan ta. Apan siningatak na naga-remind sa tuwa nga ang kamatayon sorpresa. No? Kita ka ingon nga, ug mag-prepare ko ugma kay mamatay ko ugma. Kaya kung mangiala tanan, di ta matinga. Kaya makabalobe ka nga, July 20, akong birthday, July 21, 1999. Makayon ka, mamatay mga kawawana ko, no? O, prepare na tatanan. No? Ang tanan, makapuli kita mo manong pamilya. Kaya mapipirahan man. No? Unlike sa birthday nga mapipirahan ra nato, pero ang kamatayon, di ginato maano. Di ginato mabantayan. Muna nga salamat sa mga pulong sa Ginoo nga naga-remind sa tuwa. No, kitang mga buhi, no, si Manong nakabalo na po din sa pulong sa Ginoo. Praise God. Muna ang gitagaan sa ligway sa Ginoo nga makahinuklod dira sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So before kita mag-add to, may speech ta sa mong amahan, sa mong tatay, sa mong lolo, regarding kay Manong. Sakit yang dughan. Sa mga igsoon ni Manong na kami kay istorya dra ma-share. Wala mo istorya dra, ako mo istorya ni ron basi madungag-dungagan ni nako. Praise God. Tita. na istorya ka. Praise God. So actually nagpuli ko gabi dito pa mi sa panit, video layo pagit sulod nun pag yun. Kaya wala man dyan ko, mawadyo mo istorya sa akong pamilya. Kaya manghilak na. Even ako, ginapugan ako ang luha. No? Kaya kisa, nature sa lalaki, muhilak gani. Basig agi na siya. But sakit. Sakit ni hiyanig yun. Praise the Lord. So, may nasulat kong speech sa akong Manong. Kaya, nagtulo dyan akong luha. Di mapugnan. Si Manong wala dyan may katry o ikasabaan mi sa Manong. I don't know sa mga magtagsa nga dool, but sa pamilya ni Mama Irene Potistad, sa mga anak, praise God, ni wala dyan may katry o dagmal dapat, praise the Lord. Sa side sa akong papa, kasabaan pa mi sa mga iyaan o guyuan, but sa side, tas ni Manong, praise the Lord, sa kong mga iyaan, despite sa kapobrehon, wala dyan may nakabatsyag og kanang, kanang outcast, kanang pasagdaan mi, naagyod pagpangga. So therefore, nakasulat ko ani, tungod sa kasakit sa among mga kasing-kasing, do English ni, pero i-translate na ko sa Cebuano, ingon diri sa akong ginasulat, our Manong Buyet, who passed away on March 24, 2024 at noon Sunday. No, si Manong na taliwan siya Marso 24, 2024 ug adlaw ng Domingo. As I was in the church in La Paz, Iloilo, so as I continue sa akong schooling dito sa Iloilo, and the same time as believer dira kang Kristo, adlaw nga Domingo nagsimba ko dito. And wala nawala sa ako nga kasing-kasing huna na akong ginapangamuyo si Manong nga maligwayan niya yung kinabuhi. Matagaag taas o yung kinabuhi aron makasugod mig agto sa simbahan. Apan unsay sabat sa Ginoo, pagpuli gyud ako sa boarding house. Asin ko kabalo nga bana. Daghan kay message sa group chat. Abira na ko mga joke na sa mong pamilya, kay pamilya na mo mga joker mong puning uban, send og picture na
Comment dayon o kung sa'y makasadyaan. Wao kabalo nga si Manong na di ay kay nabugto ng kinabuhi pero gipangamuyo. Grabe yung pangamuyo. As in, gatulo akong luha. Pero wala ko nasayod nga nung grabe ang ako yung yango sa Ginoon. Tapos ang sa Iloilo sa akong giingon ligad, ang amo ang klima dito, mudagan siya o 45 to 46 degrees Celsius ang temperatura. Grabe kainit. Apan atong ngatakna nga mga pila na lang ka oras or minuto ang milabay. Bugnaw ang palibot nga wako ka batsa ko kagalimuot pero feel ako amuro ko kaluyahon no tinuod yun nga luksong dugo nga may matabo something sa mong pamilya is ano matinuan na to sa una kung na butterfly nga itom na something makuan pero sa ako nga sitwasyon no even sa akong mama ma-feel niya murag luya gyud murag something murag nahugno gyud ang among pamilya murag nakabatsag mo to paglantaw mo sa group chat wa na si Manong. Ikaw na lang migiilak. Mo na nga, kisa sa mong papangamuyo, di na tumabasol ang Ginoo nga, mo ni sabat sa Ginoo, kay may mga purpose ang tanan. Amen. Di man kita masunod good kay ang Ginoo, hari besog sa hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo na kita gikan rabit na sa abog. What ay rights, no, di ka pugos sa Ginoo nga, unsa mga Lord gipangamuyo man ko ni, no, dili nga na ang Ginoo. Ako maintindihan nimo ang wali ganiha about sa eternidad, no? Kumbaga pultahan lang ni patubang sa gingharian sa Ginoo. Amen. Ingon pa gyud diri. Praise God. No, gipangamuyo na ko siya nipuli ko sa among area. And then I didn't hesitate to open our family group chat. So wala ko naduduhan rin gibasa na ko among group chat. Nag-scroll pa ko. I didn't know, abi na ko gihapo ra si Manong ba. I didn't know that it was just a couple of minutes or hours. He just passed away after my prayer for him. And you know what? My prayers are to let Manong Buyet be fully healed from his illness and also to add more years so that we can start to go to church. No, maayo pa gid akong plano. Pero wala, naunhan ta sa Ginoo. But you know, God took him from us. It is a reminder that we do not hold our lives and don't know what tomorrow will bring. No, plano pa nga itugot sa Ginoo makatapos sa eskwela, mag family reunion na. Nindot kayo. Even si Manong may plano si mga bata. Pero ang atong plano dili plano para sa Dios. Lain ang plano sa Ginoo. No? Praise God. Sakit din siya. Ingon pagka diri. And he also has two sons, Kevin and Kenneth. Remember, who are not yet old enough to be independent on their own. No, dili pa ni sarang mo buhi silang kaugalingon. Eskwela pa lang sila. Mga hobin pa lang. Kumbaga, know-how pa sa kinabuhi. Pero sa unang giingon, di na ito mapugnan ang Ginoo. Di ta makaingon Ginoo, unya lang kwaa ang ginikanan, ang mga ginikanan, ay sa may kwaa kay napamig obligasyon bilang mga anak or may obligasyon pa si Manong siyang mga anak. Pero wala tay mahimo kay ang Ginoo ang nagakupot sa tong kinabuhi. That's why he's striving to be okay as soon as possible. So makita nimo nga si Manong, pag-ingon kamusta ka nong? Okay ra ko dong, okay ra ko. Joke na ko tindog dira kay dagan-dagan ta kay mangita tag chicks. Joke na mga brothers ha. Pero joke ra para papadasig ni Manong bakay sige tag goal na buhi padaan. Mas ibabatya ganyan nga buhi pa gani siya gihilakan na siya. So gipakita na mo nga wa may naapektuhan. That's why he's striving to be okay as soon as possible. And we know in our hearts that Manong Buyet is a working hard type of father. No, grabe siya ka posigido siya nga trabaho. He must not say that he love us, no? Kisa si Manong di na mo istorya nga dong higugma ka namo ha. Higugma ta mo mga anak. Wala na siya gingon I love you dong. Wala na din na sweet si Manong. Pero mabatyagan nimo sila nga action, no? May ana nga klase nga tao na may uban nga I love you nay, I love you tay. Ang kaksod ang mga ginikanan pero si Manong dili ingana. No, kay tungod strong siya yung karakter mo. Di na to siya mabasok pero mabatsaga na tong ang Dios ang si Manong naadji paghigugma sa matag usa kanamong tanan ibig sa mga ginikanan. But through his action, he can feel that he cares and handles us through his gentle reminders as his nephews and nieces. Mao na nga naay musaway si Manong, no?
sawayon mi niya kung mga salawayon, but sa mua, thank God, wala mi niya nasaway, kilayo man pud mi pud. Pero gitinguan gyud namo nga bilang mga anak di po mi maging salawayon. He is dedicated to his work and to his children, where he wants to provide more just to alleviate their situation and also ours, especially to our grandparents. Mo na nga si Manong gabaka-baka yung trabaho, no? Wala man gyapon na, wala man gyapon minadato, pero si Manong wala siya na fail pag-provide sa iyang mga anak o sa kalang nanay o tatay. Praise God. So ingon pagdiri, one of the vivid memories I can recall is that when I was in high school at Escalante National High School, both of my cousins, Kevin and Kenneth, were in elementary school. And if he is not satisfied, and he always check their mouths just to ensure that they were clean and well hygienic. So sa time na high school pa ko, no, sa Escalante, elementary pa niya ako mga magtagsa. Sa time na gani nga mga ligo na gani me, di siyempre mga ligo na magka-manot brush. Na kung si Manong makita niya nga ang pag-toothbrush yung mga anak dili kay mao, i-check pa na niya mga ngipon. No, pangangahon pa na niya mga bata, di ba tinuod na Kevin Kenneth? Na lantawon pa na kung sakto ba ang ngipon kay kabalo siya nga unsa kasakit ang ngipon kung may susyo. So ianak kapalangga niya yung mga anak. Iko nga, grabe si Manong pa pati ngipon gina-check. Sa ako kay ginikan wala gyud may gingana. Apan na-amaze ako sa ginobra sa akong Manong sa akong mga magtagsa. Ingon pagdiri, and if he's not satisfied with the result, he is the one who will take the toothbrush and brush both of them. So mapugsan ang duha ka mga bata ngangag yun kay patutbrushan. No? Ihala ka palangga ni Manong ang iyang mga anak. No, gamay ano yung padiri? Then correct me if I'm wrong, guys. He's also a conservative towards my girls' cousins about the good moral and right conduct. Not to mention about dressing as an appropriate woman. So kung makita ay Manong medyo sexy ni mga dalaga ko aming ilis. Kisa I think si Juan garo to sa una nga sexy so manamit mana dayon. Pag ilis sawayon niya si Juan or sa mga magtagsa nga mga kuan. Una nga manago na mo ba na magtagsa og na si Manong. So tungod kay conservative si Manong. And I salute him also since for how many years he had left his beloved wife Manang Dailin, he didn't look for a wife since he is legally allowed to look for a single. For how many years nga si Manong Balo wala jud siya nangita og ikapuli siyang asawa. No, wala jud siya nangita. Ako na siya gitupo-tupo na ano sa mga pakasal kay mapakasal ka, ako ay muhatag sa lechon, no? Siya mapakasal ako no siya na change siya nga mind. Tungod kay siguro gigugma pa gyud si Manang Dailin. So sa wala pa nasayod si Manang Dailin pila na katuig ning labay. Mga bata pa sa pastor napatay lang ang mama. So therefore wala na sa parents. So ingon pa diri, but he chose not to marry others since his priorities are his two sons. So mao na nga wala jud niya gipili nga iyang kaugalingong ang kalipayan. So ang iyang anak ang iyang gipili. Ingon pa diri, he's friendly too. I remember that when he got a chance to ride with me, he suddenly waved his hand and greeted his friends as I've said in my mind. Baw, mura magmudagag kagawad si Manong kay bisan og layo tagdon gyapon ang iyang mga barkada. Kanang magsakay mig motor angkas sa sakua. Kay sa singit layo, isa man niyang gisinggitan. Pero ako sa nuhuna nako, mura magmudagag kagawad. Tungod kay maababihon sa siyang mga amiga ug amigo. Then when we know that he has an illness and symptoms are showing gradually, yet he needs to work at first, I offered to drive him to work, but he formally refused since he would suggest that it's better for him to walk kay exercise lang daw. Sa time na medyo kaya pa niya mula ka pero mabatsagan na namong ana siya sakit. Nung idulog ta kami siya kaya lakaw na ko kay exercise. But his body cannot deny the fact that it's slowly weakening. So ang iyang lawas dili gyud mubutig, dili gyud magwatsi ba nga nagluya na gyud. So and lately he agreed to drive him to his workplace and sometimes ask me, "Dong, may lakaw ka? Pahatod tani ko sa office namo." No, yang office dito sa may munisipyo dapit sa may radio station sa Biwa. May ko wala ilakaw nong. Idulong ta ka? Sige, idulong ta. Mo na
tungod mabatsagan niya magkapoy na siya mula ka pero kailangan siya mo duty. Ingon pag sa diri, and through this I didn't hesitate to offer him some help because his determination is great because he has a family to feed. So may pakanon siya nga pamilya. So father figure gid siya. Ingon pag diri, even in his bedridden moments, he never failed to support his son's allowance because he makes it to provide just for the sake of Kevin who has a greater needs. While he is in school at USAT College INC Sagay, and as one of the Nephew's witnesses, I was inspired by Manong's boy's life. So, ang iyang pinaka-eldest nga anak si Kevin, giskwela sa Sagay. I remember nga may bayranan, do naggahigda lang siya ba? Mayroon na siya, may gamitan sa ng kwarta, instead nga palit og bulong, gamitan sa ng kwarta para sa iyong pag-eskwela. So, no, kamo maging kanan, buhaton yun yung tanan para sa anak. Kag, anak po ang Ginoo. That's why ang Ginoo napakamatay sa cross para sa kanatong atanan. No, para sa kanatong atanan. So, anak na-amaze ko sa kinabuhi ni Manong. This is just a small testimony to testify to how great Manong Buyit is to all of us. And we thank God for his 46 years of life. 46 ng edad. God is still faithful to all of us. The Putistad family remains strong, united, and helping each other despite the crisis we face. He may be gone from our sight, but forever in our hearts. No, di man mo sa mata na mo, di na mo makita si Manong, di na mo maistorya, but deeply sa mong kasing-kasing, sa mong tagipusoon, sa among heart, ma-remember na mo nga naami Manong nga anak kapag palangga kagka-caring sa matag usa ka namo. And to my beloved, to my two beloved cousins, Kevin, Kenneth, always remember that though both of your parents are not here anymore, their core values and memories will be in your hearts and mind. Wala na mo'y ginikanan, but it doesn't mean nga paturasak lang mo sa iyong kinabuhi. Imandae ang yatudlo sa iyong ginikanan, no? Especially sa iyong papa. Imandae, baluna sa akin na panginabuhi sa kalibutan, mag-eskwela, baluna. Kasi Manong, siya ang tipo sa klase sa tao nga dili daghang mo. We, your family, will be here as your number one supporters. No, sa kaya namo nga motabang mi. Basta motabang mi sa sakto. Sa kaya namo nga magpahimangno, magpa-remind, magsaway, buhaton na namo tungod pamilya kita. Amen. So ingon pagdiri, we, your family, will be here as your number one supporters. Before he died, he already entrusted you both to our side. So sa wala pa napatay si Manong, nagtawagan na si Mama o si Manong nga, na kabalo naman siya nga doon na siya mapatay, pero ang iyang hangyo ni Mama ba nga mag-unsa na lang daw iyang mga anak, pero gi-assure yun ni Mama nga na saloon na mo bilang pamilya ang duha niya ka anak. Praise the Lord. Ingon pagidiri, he already entrusted you both to our side. So okay, salig na mo diri sa mga Kevin and Kenneth. So please do the good and right thing in life to fulfill the desires of your mama and papa. So samtang nang nabuhi mo diri sa kalibutan, kita obraha ang sakto kaya aya nga malipay pud ang iyong ginikanan ong labaw sa tanan ang Ginoo. Ingon pagidiri, we love you both, and to you also Manong Buyit, gihugma ka na mo nung. Praise the Lord. So gamay ra ni siya nga mensahe mga igsoon. Kung unsa ka maayo si Manong, no, silang tatay makastorya gid ni kung unsa ka maayo, kung unsa pod ka. Siyempre ang tao napoy downfall sa batasan. But mangibabaw gid ang maayo. Kay kung dili lang maayo si Manong, ang iyang mga anak watak-watak na ni. No? Mangita na lig laylay nga bayi, but si Manong nabutang siya kasing-kasing maayo siya nga Manong sa amoa. Kag wala siya nagakulang sa matag usa ka namo despite sa kapobrehon. Praise the Lord. Makaingon gyapon ko nga mas okay ang kinabuhi namo kaysa ang uban nga mga dato nga
tungod dihang kwarta di na magtagdanay nga pamilya, but si Manong, praise the Lord, hallelujah, kung unsang naa mohatag yun bisan sa wala-wala na mohatag sa gihapon. Tungod kay mao na ang bit sa iyang kasing-kasing og grateful me nga sa gihapon mapasalamaton mi nga kami natungdan nga pamilya kay nakita namo nga dira sa Ginoo mabaskog kami tungod kay ang Dios ang among kusog, ang Dios ang among baker, ang Dios ang nagahatag namo kada sigon sa matag usa. Praise God, hallelujah. At the same time, hallelujah. Kaya na yung istorya ni Matay? Kaya na yung istorya? Salamat sa Antioch. Praise the Lord. So before mo closing kita, praise God. Among pasalamatan po, no, kay basig dito sa menteryo, basig init na ba? One time nga pangamuyo na lang and then gamay nga Bible study. Oo, sa simbahan, okay. So we thank God for the support sa pangamuyo sa mga spiritual organizations such as Born Again to yung church, no, Brother Kevin. Born Again, no, sa mga pastora sa Born Again, ginapasalamatan namo tungod sila naka-held sa Bible study yesterday's night. At the same time, I thank God to my fellow brethren, Pentecostal Assemblies of Jesus Christ or PAJC, sa ilahang pangamuyo, sa ilang support sa among pamilya. At the same time, sa mga pagpangamuyo. At the same time, we thank God also sa Antioch Church there in Singapore. We thank God for their support. Salamat sa ilang support, sa ilang financial assistance. We thank at the same time sa ilang mga paghigugma sa mua. So we thank God to my mamang anadra sa Singapore. Praise the Lord. We thank sa iyang kinabuhi tungod kay nailhan niya ang Antioch Church. So, glory to God and ang Ginoo nang magabalik sa mga pagpapamaayo. And naka-record man na, no? I can like translate in English or sa Chinese. Praise the Lord. We are grateful sa inyong atanan. At the same time, praise the Lord. Magatindo kita sa papangamuyo sa closing. Mga